Motor ko po ay yan, balis. Yan, sa ganito po yun. Tapos sumakay po si nanay dito na sa may kaliwa ko. Dito po huminto siya, no? Pinara niya po. Ano sa nararamdaman niyo ngayon? Bumalik tayo dito. Nakakilabot po. Oo. Bakit nyo naman po, sir, naisipan na mag-record sa cellphone nyo nung time po na yon? Kung ikikwento ko man po sa mga tao doon, wala naman po kasing maniniwala talaga sa akin na nangyari yun. So, good thing na din na nakapag-video ako ng kahit sa cellphone lang. Nagtanong-tanong kami sa mga residente tungkol sa di umano'y matanda na umaangkas at nagpaparamdam sa lugar. Madalas po kayo dumadaan dito? Apo. Apo, may mga kwento po kasi na may mga umaangkas pala dito na either tricycle o kaya sa motorcycle may umaangkas daw na matanda. Narinig niyo na po yun? Kwento-kwento ho dito gawa ho ng kapitbahay ho namin. Yung kay Alvin, nasakyan ho, dan nakala ho'y pumara ho sa kanya at kamukha ho doon ang kanyang asawa, inangkas niya ho. Pagdating ho doon sa amin, asawa niya ho pala tulog. Bali ho may umangkas lang ho sa kanya talaga. Hindi naman ho kayo natatakot? Yung pag ho daw kasabihan ho dito ng matatanda, pag ho dadaan din ubusin na po. Para po doon yung maangkasan ng ano. Marami nga po nagsasabi na meron nga po daw doon, may bata po doon natawid. O, dito. Matanda raw po dito. Dito po daw matanda. Sabi po, dahil narinig po lang namin. Oo. Ano ho ginagawa nyo? Pag gabi, hindi na kayo Hindi na po napdaan, hindi na po nagpapaawat ng malalim sa gabi. Maaga na po lang na uwi. Eh, paano pag inabot Natatakot kayo din ng po gabi? maangkas. Baka bumaangkasan din. Yun ho'y wala akong hindi pa ako alam kung talagang tunay yun. Tayo madali yung gumawa ng kwento eh. Oo. Pwede ho tayo medyo dahil wala naman nakaharap sa ating camera. Oo. Pwede tayong umipit ng boses ng parang matanda. Ganun ho yung paniniwala nyo. O kaya tumingin sa ganyan. Kung ito ay totoo namang paranormal event, the first thing we always need to do is to always treat itong ganitong events na with caution. And of course, napakahalaga na meron tayong pagpapahalaga din sa ating understanding of ano ba nangyayari sa soul, di ba? Pagkatapos ng totoo ba nangyayari ito, meron ba talaga mga ghosts, apparitions? Pero definitely, kung ang tanong, posible ba na magparamdam o magpakita even ang kaluluwa ng yumao sa buhay, katulad ng napakita dito sa clip? Ang sagot, posible. Ano o sino nga kaya ang matandang umangkas di umano kay Ace? Ano ang pakay niya sa mga nagdaraang motorista? Totoo nga kaya ang nai-record na boses? So sir, yung matanda, may matanda talaga dito sa lugar na to? Para sa akin, yung sounds niya is... Sa aming pampaglilibot sa lugar, nakilala namin si Liza. Ilang araw daw matapos mai-upload ni Ace ang video, nabati o napaglaruan daw siya ng isang espiritu. Bigla na lang akong bumilok ang tiyan ko. Tapos yun, nung umuwi ako sa bahay, bigla na lang akong nanghina. Tapos nangatal na ho yung buong katawan ko. Tapos nagdilim na yung paningin ko. Tapos ano ho, lumabas sa Salbonare? Sige ho. Ano daw ho, nadanyuhan daw ho ako ng doon sa mismong court. Nadanyuhan daw ako ng matanda na yun. Ang court at lugar na tinutukoy ni Lisa kung saan di umano siya napaglaruan ng kaluluwa ng isang matanda. Sa mismong lugar kung saan din daw umangkas ang matanda sa motor ni Ace. Madaling araw na nga po, Nay. Sa ganung karanasan nyo ma'am, tuwing dadaan ho kayo doon, may pagbabago ba? Nung una ho'y wala akong ganun eh. Pero Wala ngayon, akong ganun. Ngayon, siyempre nakakatakot ho dahil siyempre nangyayari ho yung ganyan. Nung isang araw pa ho lang nangyari yung kay Ace Anthony na nangyari yon. Siyempre ang iba natatakot din dumaan. Hindi po ako sir dumadaan kasi na kung saan ba yung nangyari, parang takot pa rin ho ako eh. Ano lang, siyempre lalampas makikitabi po. Ano o sino nga kaya ang matandang nagpaparamdam sa lugar? At ano ang pakay niya? Ngayong padilim na ay bumalik tayo dito sa lugar kasama na si Sir Adam, isang paranormal consultant para suriin at imbestigahan yung mga nangyaring insidente dito. Sir Adam, ano po ba yung una natin na titingnan dito sa lugar po? Basically, when you start any paranormal investigation, ang unang titignan dyan, lahat ng mga physical properties. Pag sabing biophysics, this is how your body reacts to your environment. And kung minsan, dahil sa mga bagay-bagay na nito, they can actually
affect how we perceive reality. Oh. So lahat ng mga to, kailangan mo nang i-factor out. Kasi pag sinabing paranormal, kailangan mo munang i-rule out kung ano yung normal para kung ano man yung matira, yun yung paranormal.